from the top, let's go! One, two. Lutuin po natin tong sago. Sago na maliliit. Ayan. Saglit lang po itong lutuin. Pakuluan lang po natin siya ng 5 minutes. Then tatakpan po natin. Patayin natin yung apoy. Talagyan na po natin yung ating kamoting kahoy. Ang lulutuin po natin is bilo-bilo. Lalagyan din po natin ng buko yung ating pinatang bilo-bilo. Silipin na po natin yung ating sago na pinapalambot. Pinatay ko po yung apoy nito. Ganyan lang po kadaling magluto ng sago. Pakuluan po yung tubig, then ilagay po natin. Then, imimix lang. Then, pakuluan lang ng konti. Takpan, patayin ng apoy. Hindi po kailangan tuloy-tuloy yung apoy ng ating sago. Takpan po natin ulit. Dahil meron pa po siyang puti-puti na na. Hindi pa po masyadong luto. So, gagawin na po natin yung ating galapong. Maglagay lang po tayo dito sa ating bowl. Tsahin na lang po natin. Yung ating lalagyan po ng ating nabilo-bilo is lagyan lang po natin ng konting flour para hindi siya magputi. Malinis na po yung ating kamay. So, i-ano ko na po. I-spread ko lang po yung ating glutinous rice flour dito sa ating lalagyan. Para hindi po siya dumikit. So, dagdagan lang natin. Kasi itong ating gagawing bilo-bilo is dalawang kulay po. Yung normal, tsaka lalagyan din po tayo, lalagay po tayo ng lavender. Para makulay yung ating bilo-bilo. Tama na siguro. Kasi nag-video din po ako dito sa ating mga kasama sa bahay. And then, yung kapatid ko. Magbabaon din pala ako ng bukas. So, dagdagan natin yung ating galapong. Sunod po natin gagawin is lalagyan po natin ng tubig. Pero paunti-unti lang po. Tansyahan lang po itong paggawa ng ating galapong. Ayan. Kung sakali masobrahan po natin ng tubig, lagyan din po natin ulit ng glutinous rice flour. Napakadali pong gawin ng ating galapong.
ito na po yung ating galapong. Hahatiin po natin sa dalawang portion. Kasi yung isa lalagyan po natin ng kulay. Set aside po muna natin yung isang portion. So, ito po yung lalagyan natin ng kulay. Ayan. Meron po akong ubi na pang kulay. Patakan lang po natin siya. Then, haluin lang po natin siya. May kulay po yung aking kamay. Pwede na rin po natin siyang ihalo dito. A few hours later. Yan, gagawin din po natin yung ating saba. Ito po yung saba na binili ni Mister. Ganyan. Slicing din natin siya. Ito na po yung ating saba. Hanguin na rin po natin yung ating sabo. So, saglit lang po natin yan. Hindi ko na po siya sinindihan yung kalan. Parang isang kulo lang po. Yan. Buta na yung ating sabo. Babad lang po natin para hindi siya magdikit-dikit sa mga tubig. Ito po lang natin ng tubig. Yan, pakulang na po natin. Nailagay ko na po pala yung ating kamuting kahoy. Hindi ko po napindot yung aking video. Ayan. Then, isunod na po natin yung ating saba. Pakuluan lang po natin siya. Ayan, gumawa din po ako ng pampalapot natin. Yung water tsaka glutinous rice flour. Ayan.
Tunawin lang po natin siya. Atin na pong silipin yung ating pinapakulo. Ayan. Atin na po natin lagay yung ating galapong. Maghihiwa-hiwalay din naman po yun mamaya. So, dito po, gagamit po ako ng gata na nasa lata. Pwede na rin po natin ilagay yung ating nyog. Lagyan na rin po natin yung ating sago. Ayan. Lagyan na rin po natin yung ating sugar. Tansyahan na lang po yung ating sugar. Ayan. Dagdagan na lang po natin mamaya pag ito yung matabang. Dagdagan na rin po natin yung ating gata. Lagyan pa ako ng 2 lata. Para masarap. A few moments later. Maglagay din po tayo ng konting asin. Malapit na po maluto yung ating bilo-bilo. Ngayon po, tignan na po natin yung ating sabaw. Bago natin lagay yung ating pampalaki. Kung tama na po yung kanyang tamis. Sarap. Pero masarap po pag medyo matamis yung ating bilo-bilo. So, ilagyan pa natin ng sugar. Kasi naglalagay pa po tayo ng pampalakot. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, ilagay na po natin yung ating pampalakot.
below.